Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banan Bayat. Ito na nga, pag-usapan na natin ang mga may init na issue. Grabe ho, ladies and gentlemen, people in the house, mga kababayan natin, grabe ho, Monday pa lang ay malupit na balita na ho kagad. Kasi ho, kanina nangyari, nagsapukan po sila. Ha? Nag-wrestling. Nagbanatan po sila sa Senado kaganina at tindi ho ng mga napangyayari kanina. Pahiyang-pahiya ho si Soto. Kasi naman po to si Soto, talaga nga naman din nabuking siya, halatang halata booking na booking siya. At alam mo ito pa ang kanyang propaganda at pinaniniwalaan niya. Pinaniniwalaan niya na natatakot daw itong, bakit daw ba napapraning sa ilalabas na pagdinig ni Lacson. Lacson, makinig ka na mabuti. Sabi mo may ilalabas kang CCTV. Siguraduhin mo lang may ilalabas ka sa Wednesday, Kasi pag wala, sunog ka. Ibig sabihin, yun lang pala ay diversion lamang para, alam mo yun, para mawala yung attention. Kasi ngayon, ladies and gentlemen, people of the House, House of Representatives, napunta na ngayon sa Senado. Utangina niyan, shit. Hindi, alam mo, ito masasabi ko lang dito, Yung una, kay Diskaya ang focus ang focus kay Diskaya, pinangalanan yung mga congressman at yung mastermind. Tapos kinabukasan, nadali kagad, nailipat na kagad sa kamera. At paano nangyayari yun? Dahil nagkaroon ng pagdinig sa kamera at itong isang sinungaling na si Bryce, pinagtututuro itong mga senador. At eto namang senador, na Senate President natin, kesa na kinampihan yung mga kasamahan niya, tila kinampihan pa ang kamera. Kaya tuloy nasasabihan na tuta ni Romualdez kasi kesa na proteksyonan mo yung sarili mo, yung iyong kasamahan, hindi. Ikaw ay biglang bumaling kasi alam mo ito wala naman sanang masama kung sakasakaling talagang mga senador ang may problema. Wala namang masama. Patayin natin. Hindi, wag naman patayin. Banat bay naman Hindi kasi naalala ko lang yung death penalty. Hindi. Kung may kurap sa Senado, banatan natin yan. Kaliwat kanan. Minuminuto. Banatan natin yung senador na yan. Kaya lang ang problema, meron nang sinabi, yung si Diskaya. Ang dami niya ng pinangalanan ng congressman. Ultimong mga mastermind pinangalanan na niya. Parang nawala. Ibalik natin doon kay Diskaya. Ang problema kasi, halatang diversion yung ginawa. Nanilipat ngayon sa dalawang senador. Yung mga character assassination doon sa dalawang senador. Napaka-obvious Tanga na lang makakapagsabi na hindi dinivert yung talagang tunay na revelasyon. Yun yung kay Diskaya, di ba? Napaka-obvious naman. Bobo na lang makakapagsabi na walang pag-diversion na naganap. Anyway, ito, ipapakita lang natin yung mga salpukan sa Senado, Ang lupit po kasi. At alam nyo, ladies and gentlemen, pahiya ho, umiyak ho si Soto. Bago tayo sabihan na fake news ni Soto na umiyak siya, linawin natin, hindi ho ito literal na umiyak. Ang ibig po sabihin natin ng umiyak is figurative speech. Ibig sabihin po niya, ladies and gentlemen, talagang nadali siya, napikon siya sa mga paratang sa kanya. At alamin natin, yung mga paratang ba ay merong bang basihan? O baka naman wala. Panoorin natin, Mr. President, since nabanggit mo na lang na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Now, when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority
taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because Very strange. being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you are the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. Yan dapat. Yan talaga dapat. Ang Senate President, hindi Senate President ng majority lang. Dapat po, Senate President siya ng majority and minority. Ibig sabihin, yung opposition at saka yung administrasyon. Di ba? Dapat Senate President siya ng 24. Ang problema, since may utang na loob siya sa Malacanang, dahil siyang pinalit kay Chis Escudero, kaya tuloy, walang mangyayari dyan. Napaka-obvious ng, alam mo, sa totoo lang, na-frustrate ako dito kay Soto. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila? Tuta daw ni Soto? Si Martin Romualdez? Maniniwala ba? Sinong tanga maniniwala doon? Gago! Tuta, pero nung pinakiusapan na wag dalhin sa Senado, hindi mo dinala si Bryce Hernandez. Paano naging tuta yun? Pinakiusapan ka lang, ha? Di ba, wag na lang dyan. Sa krami na lang. Kung hindi ka pa inaway ng minority, kung hindi ka pa inaway ng nila Marcoleta, nila Bato, nila Cayetano, baka hindi mo dalhin sa Pasay, di ba? Kung hindi pa kayo nagtalo-talo dyan, tapos sasabihin mo, tuta mo si Romualdez. Gago! Napaka, naman, sir? Sinong ginagago ninyo? Yung mga audience nyo sa noon time show. Hindi, hindi, ewan ko, feeling ko, nasanay talaga siya noon time show to eh. Yung, alam mo yun, entertainment, ganun. Ma-entertain lang yung mga tao, okay na. Porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. Hindi illegal pero hindi tama. Ipapaliwanag yan ni Marcoleta kung bakit. Ipapaliwanag din yan ni Cayetano kung bakit. Kasi malinaw po na nakasulat, nasusulat, ika nga. Nasusulat sa rules. Problema. Ito problema kasi pag hindi abogado ang Senate President, mahina at yung pag-unawa sa mga salita, hindi kaagad na iintindihan. Alam nyo kasi, napaka-importante niyan. Alam nyo ba sa mga abogado, napaka-importante ng wordings. Yung sabi nga ni Cayetano, hindi na yan yung ini-interpret pa. Kung ano na mismo yung sinabi, yun na yun. Mapaliwanag ko yan ni Cayetano. So, malungkot lang ko ito, 2 punto, Mr. President. Bakit? Una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Bakit naman? Ganun. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Ikaw naman, ano? na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na... Yun. Alam mo, dahil doon, umiyak si Soto. Again, it's not literal, it's figurative speech. Umiyak si Soto doon, ipapakita ko sa inyo, ha? Video ng umiyak si Soto. Booking. Papakita ko sa inyo, ha? Ipapakita ko sa inyo. Sandali lang. Puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot, which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez,
yung kanyang custodia was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action? Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Because it was the trolls who were saying something to that effect. Na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor. And parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. Sinisita? But nevertheless, I will answer you. Hindi naman sinisita. No? Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives, and the request was to retain Hernandez in Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So ayun, anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Ngayon, sir, hindi po kami trolls. Mga tao po kami na nakikita namin na obvious naman na dapat isoli sa inyo. Maligtad kasi. Ito, ipapaunawa ko sa iyo nang maintindihan mo, ha. Ito, ipauunawa ko sa inyo kung nang maintindihan nyo. In the first place, sir, yung si Bryce Hernandez, nasaan po ba siya? Nasa gitna po ba siya? O nasa Senado siya? O nasa Kamara siya? Saan po siya nanggaling, sir? Pakisagot. Ako nasasagot para sa'yo. Nanggaling siya sa Senado. So therefore, the action was dinala siya sa Kamara. Tama, mali. Hiniram siya ng Kamara. Therefore, pag hiniram, ano dapat ang gawin? Ibalik sa Senado. Pinalalabas ninyo na para bagang hindi kayo sumunod kay Romualdez. Hindi nyo siya pinayagan na itago nila si Bryce. So sinasabi mo ngayon na baka tuta mo pa si Romualdez kasi hindi ka pumayag na magstay doon si Bryce. Because you were coming from na si Bryce ay nanggaling sa Kamara. Which is totally wrong. Bakit po? Si Bryce nanggaling sa Senado. Therefore, what is the basic truth? Kailangan isoli siya sa Senado. So ano yung fact doon? Yung fact doon, hindi siya gustong isole ng Kamara sa Senado. It's not the way you are saying it na tipong sinasabi mo, hindi mo sila pinayagan na stay dun si Bryce. Naturalmente. Because in the first place, sa inyong possession yun eh. Nanggaling sa inyo. Yung pagtingin mo mali. Ang pagtingin mo,
parang utang na loob nyo sa Kamara kaya hindi mo siya pinayagan. Hindi ganun. Utang na loob ng Kamara na hiniram si Bryce, sir. Wag tayong lumayo doon sa fact na nanggaling yan sa Senado. So therefore, dapat isoli yan sa Senado. Yun. Ngayon, ayaw isoli ng Kamara. Sabi niya, natatakot kasi si Bryce. Kaya doon na lang siya sa Kamara. Ay, putang inang yan. Siya pa talaga ang natakot. Dalawa lang yung quote-unquote binanggit niya sa Senado. At yung dalawang yun, right now, they are minority. Right now, they are in the opposition side. Right now, they are not part of the leadership of the Senate. Matatakot sila. Eh si Diskaya nga, na sino ang pinangalanan? Yung mga congressman nakakampi nung leader ng Congress. Na mismong leader na si Speaker pinangalanan ni Diskaya. Siya ang dapat matakot na pumunta doon. And yet, pinayagan ninyong pumunta. Are you seeing this, Soto? Nauunawaan mo ba o talaga nagtatanga-tangahan na lang po kayo, sir? Matatakot ka na oposisyon yung sinuplong mo, wala nang kapangyarihan. Again ganun yun eh. Yan yung sinasabi ni Bryce eh. Natatakot ako na baka anuhin ako sa Sandali. Pinangalanan mo ba si Soto? Pinangalanan mo ba si Ping Lacson? Hindi. Ba't ka natatakot? Sila ang boss ngayon. Tama, mali. Tama, mali, sir. Ginagalit nyo ko eh. Ito si Diskaya nga ang dapat matakot dahil pinangalanan niya ilang congressman na bata nung leader. Hindi lang yun ang pinangalanan niya. Pinangalanan niya mismo yung leader. Pinangalanan niya yung kanang kamay ng leader. Anak ng tutsang kalabaw, hindi ka ba matatakot doon? And yet, pinayagan ninyong pumunta sa Senado. Tapos ngayon, babaligtarin yung istorya, tutaan ninyo si Romualdez. Sino niloloko nyo? Gago! Tuloy, sir. Sir, the issue of Mr. Hernandez, the majority leader may read the recommendation or the recommitment of Mr. Hernandez to the Senate custody. Yes, Mr. President. Mr. President, with the permission of the body, we made a study on the action that transpired the last 2 days on the recommitment of Bryce Hernandez dito po sa atin sa Senado. To put on record, this is how it transpired. Last week, it was requested by, of course, the House of Representatives that we detain him in the House of Representatives. Hindi po kayo pumayag. Ang sabi nyo, kung ganun po ang gusto ni Hernandez kasi ayaw nyo pong bumalik dito, ang sinabi mo, hindi pwede. Dapat neutral and safe area dun po sa PNP Custodial Center. Hindi. Wrong. Pasensya ka na, Subiri. Mali yung paggamit mo nang hindi siya pumayag. Ano ang kagustuhan ni Bryce? Ako magtatanong sa'yo, sana masagot mo, ano kagustuhan niya? Hindi siya maibalik sa Senado. Tama, mali? Ano ang kagustuhan ni Bryce? Hindi siya maibalik sa Senado. Baguhin natin, ibahin natin ng halimbawa. Ano ang kagustuhan ni Bryce? Adobong manok o kare-kare? Adobong manok ang gusto niya. 'Di ba? Ano ang binigay natin? 'Di ba? Anong binigay nyo? Binigyan nyo ba siya ng adobong manok? O binigyan nyo siya ng kare-kare? Dahil yun ang dapat kare-kare. Ay, hindi pala. Huwag na kare-kare, chapsuy. Ano ibig ko sabihin? Kunwari sa isang tao, kailangan niya maging healthy. Yun ang basic. Chapsuy dapat ang kainin niya para vegetable. Sabi nung tao, hindi, ayoko ng vegetable. Gusto ko adobong manok. Sasabihin mo, hindi natin pinagbigyan si Bryce. Bakit? Ano binigay mo? Adobong baboy. So sinasabi mo ngayon, yun yung
gitna. Kasi hindi nyo pinagbigyan si Bryce by asking gusto niya adobong manok pero binigay mo na lang adobong baboy. Hindi. Ano ang tama? Ang tama, ibalik siya o kumain siya ng chapsuy. Naintindihan nyo? Kasi parang ang dating, ang tama ay yung middle. Hindi yun ang tama, hindi yung middle. Ang tama is ibalik siya sa Senado. Yun ang tama, ibalik siya sa Senado. So, yung kagustuhan ni Bryce, nasunod pa rin. Ano yung kagustuhan niya? Ayaw kong ibalik ako sa Senado. Hindi niya siya binalik eh. So ano nasunod? Yung kagustuhan niya o yung tamat? Na ano, ibalik siya sa Senado. So nagkaroon po tayo ng debate dito dahil it was our distinguished colleague Senator Marcoleta who raised the issue that why was he put in the PNP custodial area and not to the Senate detention facility, which was seconded by many of the members of the minority. A debate ensued. After the debate, I asked for a minute suspension and we all suggested na sa Pasay City Jail na lang po dahil malapit po sa Senado. So therefore, sinunod nyo yung kagustuhan ni Bryce na ano, wag ako ibalik sa Senado. Hindi nyo ibinalik sa Senado eh. Sa Pasay nyo ibinalik eh, inilagay eh. So ibig sabihin, sinunod nyo yung kagustuhan ni Bryce. As simple as that, Mr. Zubiri. Pero let's not forget the fact that originally, the position of the minority was to bring him back to the Pasay City detention. It was only I who made the recommendation during the break that we keep it in Pasay City Jail because I approached the minority and you all agreed to my recommendation. And then after we started the session once more, the motion was done by the minority, graciously done by the minority, to move him instead to the Pasay City Jail. But upon consultation of the chairperson of the Blue Ribbon Committee, Senator Lacson, the Senate President granted the request as the chairperson of the Blue Ribbon Committee requested that he be brought back to the Senate, which was really, yun talaga ang posisyon ng gusto ng ating minority at the time para wala ng gulo. Pumayag po kayo na dito na lang sa Senado at may request na rin po for the record. May sulat po si Bryce Hernandez, ang mga abogado niya, na ibalik siya dito at yan po ay confirmed sa kanilang hearing this morning for his writ of amparo before the Pasay City Regional Trial Court. Sinabi po ay doon na lang po ako sa Senado ilagay. So, the Senate President acted on the request na gusto ibalik na lang po dito. Tayo naman po ang tayo naman po ay may kustudiya niya sa kanya. At as a matter of fact, while watching the press con of our distinguished colleague Senator Marcoleta, nung tinanong sa kanya, sinagot po ni Senator Marcoleta ay tama naman po yan. Dapat talaga dito siya sa Senado kasi tayo po ang may kustudiya. Sinabi po ng ating mahal na senador yun. So we also pursuant to Article 6, Section 6 of the rules of the Blue Ribbon Committee, which states, a witness cited in contempt may be ordered to be detained in such a place, be designated by the committee or concurrence of the Senate President by either detention order or commitment order. And under that commitment order, wherein the witness cited contempt refuses to produce documents required of him and her or to be sworn or to testify or maliciously evades or misleads the committee or otherwise. Ngayon, ganito, sinasabi ngayon ni Tony Zubiri na since gusto naman natin ibalik dito, ibinalik natin dito. Alam nyo, meron ako napanood na, nakalimutan ko na lang kung kanino eh. I think it was Soto also na sinabi niya, I think, correct me if I'm wrong, na parang mas maganda nga dito sa Senate eh. Kasi dito aircon, may TV pa. Parang sa isa sa mga interview sinabi niya yun eh. Dun sa Pasay City Jail. Parang to justify yung pagdala ni Bryce Hernandez sa Pasay City Jail, parang sinabi niya, ang pangit-pangit sa Pasay City Jail. Dito sa Senado, kaya mas okay na siya doon para maghirap siya, parang ganun ang dating, di ba? Parang sinasabi niya na tama yung desisyon natin na ilagay sa Pasay City Jail. Kaya lang ganito eh. Ewan ko kung narinig ni Bryce yun, narinig ng abogado niya yun.
parang nung nagdesisyon naman na si Bryce na bumalik na sa Senado, ewan ko kung dahil ba nahirapan siya sa Pasay City Jail, bigla naman ninyong sinunod. Ngayon, nasa Senado na siya. Kaya dito mo masasabi na parang, sandali. Kung ano gusto ni Bryce, yun ang sinusunod ninyo. Nandali, sa mga hindi ko nakakaalam si Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez po yung nagpangalan kay Jinggoy at saka kay Villanueva na bilang kasangkot dito sa flood control project. Pero sa totoo lang, napaka-obvious naman na pagsisinungaling yung ginawa niya sa Kamara. Pero gayon pa man, ang nangyari, noong una ayaw niyang bumalik sa Senate, kaya siya inilagay galing siya sa Kamara, pumunta sa Krame, tapos kunwari, meet halfway daw, dinala na lang sa Pasay City Hall. Pagdala sa Pasay City Hall, ewan ko kung nahirapan yun, kaya biglang nagdesisyon siya ang nagdesisyon. Siya ang nagsabing, through his lawyer, okay na daw ibalik sa Senate. Kaya nga kini-question siya ng minority. Sino na ba nagdi-decision ngayon? Hindi, kini-question siya ngayon ng minority. Sino na ba nagdi-decision ngayon? Si Bryce na ba? Bakit ganun? Kung ano yung ginusto ni Bryce, kung saan siya makulong, dun siya. Ang tindi Hindi ang tindi ko ng nangyayari ngayon. Hindi, eto. Alam nyo, sa sobrang tinamaan din si Soto, lumabas yung video na tila umiiyak siya. Again, not literal, but figurative. Umiiyak yung kanyang, ewan ko, napikon. Alam mo naman Tinamaan siya doon sa, doon sa sinabi ni Bato na noontime show Papalabas natin dito yung video na yun. Ito. Papalabas ko sa inyo yung video para makita ninyo. Ito. Ayan. Ito yung video na yun. Yan. Ba't walang audio to? Oy. Wala ka audio. Ayan. Ayan Kita nyo ano sinabi niya Na-offend daw siya. Ayan, ito pala yung audio. Ayan, okay. Ito, pakinggan natin, Palasan mo. Alam mo, hindi ko na lang pinatulan dahil huwag ganun. Ang totoo nun, mas marami na... Huwag ganun. Iyak ka na. Gago! Mas marami daw natulungan na noontime show. Kesa daw sa ewan ko. Sir, kung marami palang natulungan ng noontime show, dun ka na lang. Huwag ka na maging Senate President. Di ba maging noontime President ka na lang. O noontime King. Dun pala marami natulungan Ayan sinabi niya yan sana di mo na lang pinatulan. Huwag ganun. Ang totoo nun, mas marami natulungan ng noontime show mas marami natulungan ng noontime show. Sir, doon ka na lang. Marami palang natutulungan yun, ba't ka nandyan? Ano ba gusto mo? Tumulong sa kapwa mo o maging senador? Magkaroon ng power? Kung mas marami palang natulungan, dito nakakabuisit yung ganyan sagot Sa totoo lang, nakakapikon yan. Senate President ka, sasabihin mo na mas marami pang natulungan na noontime show? Di doon ka na lang. Pangalawang Senate President mo na to. Hindi mo malang ipagtanggol yung Senate, sasabihin mong mas marami pang natulungan yun. Tapos sasabihin mo na naman, troll kami. Sa totoo lang siya. Okay, sa atin dito. Di ba? Ayan, nalinaw niya na. Mas marami daw natulungan na noontime show kaysa sa Senate. Kaysa dito. Kita mo kung gaano kababaw ang tao na ito? Hindi ko alam kung bakit naging Senate President to Kaya yung mga bumoto dito, di ko kayo ginagalang. Mantakin mo. Siya ang Senate President, itinatakwil niya yung sarili niyang chamber, yung sarili niyang teritoryo,
tinatakwil niya, sinasabi niya, mas marami pang natulungan ng noontime show. Doon ka na lang. Marami pala natulungan eh. Ako sir, sa totoo lang sir, Kesa sa atin dito. yung pinupost nila doon na ginagawa ka na tuta ni Martin, sakit sa akin yun sir. Hindi, if you go down, everybody goes down. The institution goes down. Kaya nga, Si Martin ang tuta ko. Hindi ako... Gago! Si Martin ang tuta. Sino naniniwala si Martin ang tuta mo? Ano mo, share naman, no? Mr. Seth Soto, alam ng buong Pilipinas na mas nasusunod nga si Martin kaysa kay Marcos eh. Tapos sasabihin mo, tuta mo si Martin. Nagago tayo. Dapat ka nang bumaba dyan sa Senate President. Ginagago mo tao. Tuta mo si Hindi nga untouchable nga siya ni Marcos. Presidente na yun. Ikaw pa kaya? Niloloko tayo eh. Sinungaling nyo, sir? kaya nga, pinapakita lang ginawa kang tuta ni Martin. Masakit sa amin yun. Kahit na minority ka na eh. Miyembro kami ng Senado. Para sa loob. Alam mo, hindi ko na lang pinatulan dahil huwag ganun. Ang totoo nun, mas marami natulungan ng yung time show eh. Ako sir, sa totoo lang sir, Kesa sa atin dito. Oh, mas maraming natulungan ng noontime show? Yak! Gago! Maraming natulungan sa inyo na yumaman. That's the truth. Maraming yumaman sa inyo. Marami sumikat sa inyo. Totoo naman yan. Marami kayo napasikat na mga talent. Totoo naman yan. Maraming kumita ng mga talent. Totoo naman yan. Pero yung bayan, are we talking about the country? Alam mo, if no senator will speak up against this kind of stupidity, ewan ko na lang. Tangin ako, hindi ako papayag doon. Ikaw ako senador, hindi ako papayag. Sasabihin ng Senate President na mas maraming natulungan na noon time show kaysa sa Senate. Hindi ako papayag sa ganun. Kung kayong mga senador pumapayag kayo, tanggapin nyo yon. Hindi ako papayag doon. Tangina. Pangmamaliit sa inyo yun. Pangmamaliit sa inyo yun. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Mali yun. Mali yun. Hindi ako papayag doon. Kung kayo pumapayag dyan. Ay nako. Pakinggan natin to si si Marcoleta. Ang makita natin ha. Sandali lang. Asa na yun? Ito. Bumalag si Senador Roda. Hindi. Saan na yun? Wait ha. Ba't nawala yun? Ito. Ay, hindi. Yun na. President, this morning, Ito pala. I received a report that Hindi pala si Bryce Marcoleta. Hernandez was transferred here from the Pasay City Jail, and it came to as a big surprise to this representation, since we approved that Bryce Hernandez be committed to the Pasay City Jail. We approved it in plenary. Mr. President, last Tuesday, when he appeared before the TRICOM at the House Committee, at the House of Representatives, the opening statement, if my memory serves me right, of Mr. Bryce Hernandez is that, pwede ba dito na lang ako makulong? Ayoko pong bumalik sa Senado dahil merong mga senador na involved dito sa flood control. And much to my surprise, he mentioned this representation together with Senator Joel Villanueva. After his testimony
full of lies. According to the Senate President, he talked with the Speaker of the House, and they reached an agreement that he be committed at the PNP Custodial Center. But when I discovered that when he was at the PNP Custodial Center, not one OSA member was guarding him there. Eh, grabe. Ni isa sa mga OSA na dapat meron tayong physical custody of that person. Wala nang pakialam ang pulis dyan eh. Tayo na ang may physical custody. Pero nasaan? Nasaan ang nagagwardya sa kanya doon? Eh kung biglang tumakas yun, biglang pinatakas ng pulis yun, paano na? So after that, nagdesisyon po tayo here, plenary, that we commit him at the Pasay City Jail. And everybody approved of it. When I made my motion, sinigundahan ni Majority Leader Senator Mig Zubiri, and no one objected. At ang sabi dito, I got hold of this letter from the lawyer of Mr. Bryce Hernandez. Third to the last paragraph. We appeal for this because today there is renewed faith. Ito, September 15, today. Under your leadership, Senate President Soto, and with Chairman Lacson's stewardship of the Blue Ribbon Committee, there is assurance that the Senate will stand not only as a body of discipline, but as an exemplar of fairness. Mr. President, noong Tuesday, sabi ni Bryce Hernandez, ayaw niya rito. Kayo na po ang Senate President noon. Ganda ng punto ni Estrada dito, ni Jinggoy. Ganda ng punto ni Jinggoy dito, Noong sinabi niyang ayaw niya sa Senate, si Bryce, ang Senate President anong si Soto? So, anong ibig sabihin niya ngayon na may tiwala na siya ngayon kasi dahil sa bagong leadership? Sinong tinarantado mo, Bryce? Sinong tinarantado mo? Eh, nung Tuesday, ang Senate President na si Soto. Ibig sabihin, bullshit yung dahilan mo na si Soto o dahil nagbago na ng leadership kaya ka safety na sa Senate. Isang malaking katarantaduhan po yun. Diba? Hindi ho pwedeng sabihin niya yun na ganun lang. Kaya, gusto ko na sa Senate. No Tuesday, Senate President na si Soto yung sinasabi ni Jinggoy. Bakit ngayon sasabihin itong abogado niya, there is renewed faith? Bakit nung sinabi ni Bryce Hernandez, Senate President po kayo, wala ba siyang faith sa inyo noon nung nagsalita siya? Kasi nga, yun nga, tama ka dyan, Senator Jinggoy. Nagpapalusot na lang yan si Bryce. Siguro nahirapan siya. Nung tumatay siya, walang bidet doon sa Pasay City Jail. O baka hindi, kasi siyempre City Jail yun sabi nga nila, mas masarap daw sa Senate. At least dyan, the aircon. Dyan, may television. Malamang sa malamang, may cellphone pa. Di ba? Doon, City Jail yun. Ibig sabihin, after how many days na-realize na ayoko dito, hindi ko trip dito. Sanay ako sa magarbong buhay Utangina. Galing ako sa mayaman, nagpapatalo ako ng bilyon-bilyon sa casino Ibig sabihin, di ba? May mga magagarang sasakyan pa siya Tapos ngayon, dito ako sa Pasay City. Ayoko dito, mas gusto ko sa Senate. Paguhin natin yung Senate. I-renovate natin. Lacson. Bakit si Lacson? Naalala nyo, si Lacson ng... Lacson, di ka palusot dyan. Diyan sa new building ng Senate. Tuesday, na ayaw niya bumalik dito sa Senado. Bakit ngayon niya lang sasabihin na meron siyang renewed faith? Bakit lagi natin sinusunod ko ano gustong kapritsyo ni Bryce Hernandez? Gusto niya malipat sa Ayaw niya rito, nilipat niyo sa custodial. Nung nilipat natin sa
sa Pasay, gusto niya naman ngayon malipat dito. Ano ba talaga? Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the number one suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproprotection sa House of Representatives? Nako. Bakit nung Hindi. Tuta daw ni Tito Soto si si Romualdez Obvious na. Ribbon Committee po, noong si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, nagbanggit si Diskaya, ilang congressman ang involved sa corruption. Pagdating nung kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kaagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang putang ina. I'm sorry. Ay, shit, hayop, pak! Napaputang ina tuloy si Jinggoy, oo. Strike out in the record. I'm sorry. The phrase is stricken off the record. How can I demand 30%? What is his basis, Mr. President? Pagkatapos niyan, wala na, kumalat na. Front page na sa lahat ng mga newspaper of general circulation. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. I'll tell you why. Senator Jinggoy. Kumalat na. Una-una. One. Alam naman ninyo, may isang vlogger. Actually, 2 na yung vlogger na umamin na binabayaran sila. 2 na ho yun. Yung isa, si Makagago, umamin siya. Pangalawa, si Boyto, hindi pala si Boss Toyo. Tinuro lang si Boss Toyo. Yung si Lakas Tama. Although hindi niya tinanggap. Ang sinasabi niya, inalok siya, babayaran at pinangalanan niya yung mga vlogger. Di ba? So sa madaling salita, they are really operating sa social media. Di ba? Una yon. Pangalawa, aside from that, ito pong alam naman natin, yung kanilang pinuno sa kamara ay may mga shares o shareholder ng mga media. So naturalmente, kontrolado nila, may vlogger sila. Ngayon, may share pa sila sa mga media. So, yung kwento, madaling ikakalat. Yeah? They can, alam mo yun, kaya wag ka na magtaka kung yung kay Diskaya, walang pumansin na media. Naturalmente, sino lang ang nun? Yung mga vlogger lang na talagang para sa bayan. Kami lang po nagtapik noon sa lahat ng yung mga revelasyon na yan. Pero, pagdating sa media, at saka dun sa mga bayarang vlogger, mas nag-focus sila kay Bryce. Kasi nga, naturalmente, para ma-divert doon sa pinangalanan ng mga Diskaya, lalong-lalo na yung kanyang tinatawag na parang pinakapinuno na kumukuha ng kumukubra. Alam naman natin kung sino yun. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Diyan sa part na naniniwala ako. Kasi pag ikaw nakulong ka na, ayaw mo nang bumalik. Honestly, ako nakulong ko 5 araw Ito, hindi ko naman tinatago ito sa Malaysia. Dahil sa katarantaduhan ng producer namin. Walang biro yun. Dahil, hindi ko na, ikikwentong bumbo. Ilang beses ko na kinwento yan dito. Dahil sa katarantaduhan namin nung Malaysian, producer, kinuha yung passport namin na hanggang sa hindi na ibinigay, hanggang nakulong kami ng immigration ng Malaysia dahil doon sa katarantaduhan ng producer namin. Tapos kinikilan lang pala ng immigration ng Malaysia yung producer namin. Nakulong kami. At kami yung, biktima
Nang wala kaming kasalanan, kinulong kami 5 araw. Alam nyo dahil doon? Isa lang masasabi ko, I will never come back to Malaysia anymore. They're corrupt to the core. Pati yung, basta, hindi talaga ako babalik doon. Magkamatayan na. Pag-iingatan kayo, kahit anong milyon ang bayaran sa talento ko, hindi ako papayag at hindi ako babalik doon. Mamatay sila doon. Totoo yan. Oh. Kaya ako naniniwala sa sinasabi ni Jinggoy. Si Jinggoy hindi lang naman nakulong ng 5 araw. Nakulong ng ilang, alam ko, taon din. So kung ikaw nandun ka na, pag-iingatan mo yan. Hindi mo hahayaan na maulit yan. Maniwala kayo sa akin, hindi ho biro. Imposible, kaya iingatan niya. Bakit ako kukuha? It's not worth it. Alam nyo, eto although, again, they were hindi po sila na sila po ay napawalang sala. Pero kung ikaw ay nakadanas na ng ganyan, sabi ko sa inyo, isa lang ang nasa utak nyo, it's not worth it. It's not worth it. Kung sabihin mo, alam mo, iniisip ko nga sila, sila pangalan nito, sila Bryce. Takin mo, siyempre, anong pang ang buhay niyan, di ba? Pupunta ng casino yan, ako, daming pera, lahat tumihingi dyan, sigurado. Parang VIP yan, sure. Ngayon, nakakulong. Sabi ko sa inyo, siya lang masasabi niyan. Sigurado ako ang nasa isip niyan, hindi worth it. Hindi talaga worth it. Hindi worth it po lalong-lalo na pag nakulong ka ng mahabang panahon. Nakulong po ng mahabang panahon si Jinggoy. Kaya I don't think, ako dudan-duda talaga ako Should I do such a thing, Mr. President? Why? I will never do such thing, Mr. President. Porket ba I'm actively participating in the Blue Ribbon Committee? Porket ba matapang ako magtanong? Oo. Ako na kaagad ang target nila? Of course! Bakit? I'm just doing my job as your senator. I have an oath to defend. I want to get all the bad crooks here in the government. That is my duty as your senator, Mr. President. Mr. President, sobra-sobra na. Lahat po kami apektado na. Even the Senate as an institution is also affected by the testimony. May isang payo lang ako, Senator Jinggoy. Alam ko sobrang hirap ng ganyan kasi talagang tatamaan ng pamilya mo niyan. Pero konting tiis lang, lalabas at lalabas ang katotohanan. Maniwala ka sa akin. Sabi ko nga sa inyo, ang tae kahit ilagay mo sa plastic, ilagay mo sa ilalim ng kama mo yan, mangangamoy at mangangamoy yan. Yung katarantaduhan ng mga nagtuturo sa inyo, tsaka yung lalabas at lalabas yan. Ngayon, kasi pinagtatakpan lang nila yung kay Diskaya. Balik natin doon sa issue nung mga sinabi ni Diskaya. Kasi, ang ina naman, hindi nyo pa ba paniniwalaan yung tao? Ultimong si secretary ng DA, Department of Agriculture, di ba? Siya mismo pinangalanan si Saldico na nanghihingi daw ng parang hindi pera, parang dun sa kanyang kumpanya, 'di ba? So ibig sabihin, hindi ho iisang tao nagsabi niyan. Hindi si Diskaya lang. Andiyan si Tiangco, nandiyan si Magalong, nandiyan si yung sa secretary, 'di ba, ng DA. So ibig sabihin, from different area, color, politika, isang pangalan ang sinasabi. Abay putang ina, hindi pa ba yun kapanipaniwala? Diba ho? Iba-iba ho ito hindi ho ito Duterte supporter Ito yung mga nasa ilalim ni Marcos. Tao ni Marcos. Mga hindi ho ito anti-BBM. Ito yung mga sa tauhan niya. Di ba ho? Pero isang binabanggit, si Saldico. Pambihira, ladies and gentlemen. Gagalaw kaya si Saldico nang walang... Feeling ko nga, kawawa nga ho ito si Saldico. Ako, naawa ako sa kanya. Bakit? Kasi, parang siya na yung tinatapon sa barko. Kung ako sa'yo, Saldico, bumaligtad ka na. Magsalita ka na. Sabihin mo na yung totoo.
Kasi I don't think makakagalaw ka ng ganun kalaya o kagarapal kung walang basbas ng mas mataas pa sa'yo. Yun nga din na sinabi ni Magalong, di ba? Hindi lang si Saldico yan. Hindi ka makakagalaw to si Saldico na isang party list representative lang nang wala hong basbas na mas may makapangyarihan pa sa kanya. Hindi kaya ang makapangyarihan sa kanya si Barsaga? Hindi, di ba? Obvious naman eh. Kaya nga, Senator Jinggoy, I know it's hard, pero relax ka lang, lalabas din ang totoo. Of one habitual liar. Bakit paniniwalaan natin siya? Bakit yung sinigaw ng mga congressman? Bakit? Bakit hindi natin imbestigahan? Bakit yung mga senador ang iniimbestigahan? Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that, I'll put that on record. Ngayon, lakas na loob, ha? I don't know with Senator Joel. Maybe he will also conform with my idea. So, Mr. President, wag naman ganun. Bakit panay senador lang ang gusto nilang ipako sa krus? Bakit yung mga ibang mga politiko? Dahil, ba't porket masikat kami? Patay tayo dyan. Ikaw naman, ha? Sana all sikat. Patay tayo dyan. Tama yun. Pare-pareho lang tayo nasa gobyerno. Pare-pareho lang tayo naninilbihan dito. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Ayan, so, alam mo, mga kababayan, napaka linaw po ng sinabi ni Jinggoy. Diyan ka nga magtataka eh. Bakit, ladies and gentlemen? Bakit po, alam mo yun, sinabi ni Bryce, ayaw niyang bumalik sa Senado, kaya sa krami lang siya, tapos pinagbigyan nyo. Kunwari, may compromise pa kayo na sa Pasay City Jail na lang. Nung nagdesisyon siya na, hindi, may tiwala na pala ako sa Senado na ako. Agad-agad binalik siya. Kaya nga ang tanong ni Jinggoy dyan, may nagpo-protekta ba? Hindi, kayo mag-isip. Isipin nyo mabuti. Parang kinukumpasan eh. Para bagang, balik na dyan ha, punta na ako dyan. Alam mo yung parang, inutusan ba kayo ni Speaker? Inutusan ba kayo ni Romualdez na pabalikin nyo na yun dyan ha? Okay na ako. Sige na, okay na yan. Balik nyo na yun doon. Kasi ang bilis eh. Actually, inargue pa ito ni Marcoleta at saka ni Cayetano yung process. Kasi dapat kung sino yung komite na nag-decide, yun dapat ang magsasabi kung, alam mo yun, hindi eh, parang wala nang paapaalam na nagagana. Parang pag ginusto nung tao, basta magdi-decide na lang si Soto. Tapos sasabihin mo, Soto, hindi ka tuta. Sino maniniwala sa'yo? Di ba? Sino maniniwala sa'yo, Soto? Pambihira ka naman, napaka-obvious naman yan. Anyway, ladies and gentlemen, ewan ko dito kay Soto kung mailulusot niya pa yan, pero napaka-obvious. And we see on how affected si Soto doon sa video. Nahuling video siya. Actually, kasi tapos na yung parang debate. Ang nangyari, parang may mga nakakapag-video. Alam mo, bibigyan ko kayo ng secret dyan. Sa Senado. Bumili kayo ng may maliit na mic. Tapos pagka nag-uusap-usap na sila, paabot ninyo. Yan nyo itong mic na ito. Para mas marinig natin yung mga usap-usapan nila. Ha? Hindi, kasi dito, booking. Na-booking si Soto na napikon siya. Napikon siya doon sa noontime show.
At mantakin mo, pinagmamalaki niya pa yung noontime show kaysa sa Senado, mas marami daw natulungan. Gago! Alam mo, dapat na talagang palitan pag ganito. Mas proud pa siya. Hindi, di ba? Isipin nyo, mas proud pa siya. Pambihira, oo. Marami pa tayong i-upload sa mga oras, maya-maya. Kaya abang-abang lang kayo. Alam nyo, kung sa inyo, i-click nyo notification bell at saka, dahil napakainit ng mga issue ngayon. At para tuloy-tuloy kayo makapanood, click nyo yung notification bell, mag-subscribe po kayo. At higit sa lahat, kung maaari, kung sumusuporta po kayo sa akin at sa channel na ito, baka naman pwede magpa-member na po kayo, ha? Para naman na tuloy-tuloy tayo maging independent. Wala akong nagdidikta sa atin. Kasi tandaan ninyo, yung iba mga vlogger, ginagawa ng negosyo ito. Kaya nga mas matuwa pa kayo dun sa mga vlogger na nakapokus lang sila doon sa kanilang mga channel, mga YouTube, di ba? Bakit? Kasi at least doon sila kumikita. Di ba? Kesa naman yung iba na napaka-obvious na mga bayaran kasi wala naman silang mga channel pero alam nyo sa Facebook po, walang monetization, mahina ang monetization pag politika sa Facebook. Okay? Tandaan yan, pag sa politika sa Facebook, mahina ang monetization dyan. Kaya yung mga vlogger ng taga-kabilang kanto na panay ang bira lang sa Facebook, saan kumukuha ng income yun? Napaka-obvious. Alam nyo kung saan? Gago! Sa flood control project. Yan ang pananatin ang